Breaking news mga kababayan, Senate President Tito Soto nakatakdang sampahan ng kasong indirect contempt. Lawyers versus Soto, petisyon sa Korte Suprema inihanda dahil sa umano'y paglapastangan sa Korte. Isang grupo ng mga abogado ang umano'y naghahanda ng magsampa ng petisyon sa Korte Suprema laban kay Senate President Vicente Tito Soto Ikatlo, kaugnay ng kanyang mga pahayag na itinuturing na paglapastangan sa hudikatura. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, layunin ng petisyon na ideklara si Soto na guilty sa indirect contempt dahil sa mga komentong umano'y lumampas na sa saklaw ng malayang pagpapahayag ng opinyon. Ipinaliwanag ni Topacio na bagamat pinapayagan ang kritisismo sa mga desisyon ng Korte, may malinaw na limitasyon ito, lalo na kapag nagmumula sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan na inaasahang magtataguyod ng respeto sa mga institusyon ng Estado. Dagdag pa niya, ang mga pahayag na maaaring magpahina sa kredibilidad ng Korte Suprema ay may seryosong epekto sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya at sa balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng mga sangay ng gobyerno. Sa ngayon, inaasahang ihahain ang petisyon sa mga susunod na araw habang patuloy na binabantayan ng public ang posibleng epekto nito sa relasyon ng lehislatura at hudikatura. Samantala, mula mismo sa miyembro ng oposisyon, dating Senador Franklin Drilon napaamin at nagbabala. VP Inday, Sara mahirap talunin sa 2028 kung hindi magkakaisa ang oposisyon. Quote, let's face it, si Inday Sara Duterte ang pinakamalakas na kandidato para sa 2028. End quote. Iginiit ni dating Senate President Franklin Drilon na si Vice President Sara Duterte ang maituturing na pinakamalakas na posibleng kandidato sa 2028 presidential elections dahil sa patuloy na matinding suporta na natatanggap nito mula sa publiko. Ayon kay Drilon, kailangang paghandaan ng oposisyon ang lakas ng popularidad ni Duterte kung nais nila itong talunin sa susunod na halalan. Binigyang diin din niya na kritikal ang pagkakaisa ng hanay ng oposisyon upang magkaroon ng tunay na tsansa laban sa Vice-Presidente at maiwasan ang pagkakahati-hati ng boto. At nang lumabas ang balitang ito ay hindi maiwasan sa ating maraming kababayan ang maglabas na kanilang mga hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Just right. The comments will really deliver an unfavorable effect against the Supreme Court, which branch of government is the arbiter on matters relating to questions law. The constitutionality of acts or laws made by the other branches of government, the legislative and executive departments, and the people in general. The comments made may bring loss of faith and belief to the wisdom of the 15 justices composing the highest court of the land. Sampulan nyo na kahit isa sa mga senador para makapag-isip-isip na sila ng tama. Walang kinikilingan at pinoprotektahan. Ganyan dapat ang mahusay na namumuno sa ating bansa. Nag-iisip ng mas tama sa mas mabuti. Deserve sa'yo, Eat Bulaga. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Bigwas ng Aguila. Si Senior Associate Justice Marvic Lunen, nagsalita na. Makinig ka, SP Soto. Ito, nagsasalita si Justice Lunen among employees ng Ombudsman. Ang ganda yung sinasabi niya na ang loyalty daw ng mga government officials, appointed man or elected, should be the people, hindi yung mga politicians. Huwag nating paboran ang isa. It's either one of the political groups. Hindi tama yan. It should be the people. Sabi niya. Meron din. Once nga na-appoint tayo, ang ating loyalty, hindi yung appointing authority natin. Loyalty should always be for the people. Wow, galing. Sana lahat ng government officials natin katulad mag-isip, puso't isipan Justice Lunen. Sinsita, hindi tayo pobre. Pakinggan natin. Medyo mahaba-haba ito. Yes, you also have that feeling. Because once you choose who to prosecute first, sasabihin nila, bakit siya nauna? Hindi ko. So, kinakata nyo yung opinion nyo. But in reality, you can only do
here in the Ombudsman, Yeah, Ombudsman. know what I mean. To be appointed allows a modicum of freedom from the current systems. We are given the privilege of thinking long-term and planning reform for the duration of our service, much like the SPGI. In theory, this unique position releases us, or is supposed to release us from the anchor of short-term politics. The office and the Ombudsman and the judiciary are responsible for bringing to justice those who violate the law, ensuring vigilance against abuse of power. We don the cloak as arbiters between the people and the justice system by guarding against impunity. The ordinary person cannot directly go head-to-head against these powers, which is where our duty comes in to tip the scales of the justice in favor of the oppressed and marginalized. Always in our minds, Yan. we should not be thinking whether we should favor this political faction over that political faction. Our true principles are the people who are powerless, who face government on a daily basis, and who see the corrupt. Yan. Ang galing, no? Our true principles. Ibig sabihin, yung mga boss natin, yung mga powerless. Kasi yung powerless, yung mga nasa laylayan, hindi nila kayang i-head to head ang mga nakaupo, mga politician o mayayaman, negosyante, hindi nila kaya. Kaya nandito tayo, sabi niya, ombudsman kayo, kami sa korte, nandito tayo para ang depensahan natin yung mga powerless. Hindi yung mga political party yan o mga nag-appoint sa atin. Galing. Sana makinig dito si SP Soto. It is not a political faction over the other. Officials have been caught in corruption cases, signaling the need for intervention by institutions such as ours. Recent events have revealed the need to further strengthen our institutions, streamline our processes, and prevent delays in the administration of justice. Our role as vanguards of justice is now more than ever apparent, and we are called to respond at a crucial time in our justice system. However, we acknowledge the factors which still weaken our independence. Appointed officers might become beholden to their appointers, fostering a sense of Yan. Appointed officers might become beholden to their appointing authorities. Oh. Ombudsman. Nandyan siya sa ombudsman, ha? Nakikinig kaya ang Ombudsman Boying Rimulya na sana tama yung sinasabi ni Ombudsman Rimulya na hindi siya hawak sa leeg o hindi siya tuta ng presidente, na kaya niyang banggain, kaya niyang imbestigahan ng presidente kahit siya ang nag-appoint sa kanya. Sana nga. obligation. This impairs their judgments. I would always say, after you're appointed to by a president, after you're appointed by the person that appointed you, your duty now is no longer to the appointing officer, it is to our people. Yan. Let me just share with you one of the first votes that I cast after having been appointed by President Pinoy was to cast that deciding vote saying that President cannot remove a Deputy Ombudsman, Gonzales versus Executive Secretary. I reached the court, 7-7 sila. And I think they were thinking I would vote in favor of the administration that appointed me. That was one of my first votes, to vote against the administration for me. By the way, that case is also still very relevant to Gonzales. Wow. Grabe, oh. Unang boto niya as Supreme Court Justice. He went against the administration ni Pangulong Aquino na nag-appoint sa kanya. Kung ganyan lahat ang ating mga opisyalis ba, judiciary man yan, legislative man, executive, ang iniisip yung tao. Wow, malayo ang ating mararating. Kailan? Napakasakit, Kuya Eddie. Kasi ang nangyayari sa atin yan is political patronage. Utang na loob sa mga politiko. Utang na loob sa nag-appoint sa kanila.
Kaya ito ngayon, nalulugmok tayo sa kahirapan, sa sobrang pamumulitiko. Sino ba yung nagsasabi? Nga ang nagpapahirap sa bayan, mga politiko. May ganong nagsasabi. Hindi naman lahat. Fuera de los buenos. Kaya lang, kung tingnan mo ang nangyayari ngayon, ang mga yumayaman, mga politiko, kaya ang mga, ayun, sige lang, bigay ng ayuda. Para hindi umasenso ang taong bayan. Para ang mga pobre, palagi lang aasa sa mga politiko. So, salamat po, Justice Lunen. Sana mapakinggan ng mga opisyalis sa gobyerno ang inyong lecture.